A day in my life as a second-year marketing student na gusto yumaman. Walang nagtanong pero share ko lang. Halika, samahan niyo ako ngayong araw. Tanghali na nga pala nung ako'y magising. Kaya pagkagising ko ay nagmumugat, naghilamos na agad ako. Ay paano nga ba namang hindi ka tatanghaliin? Ang sarap matulog pag nasa bahay ka. Aminin nyo, hindi ko alam kung ako lang o kayo rin. Iba yung feeling pag sa boarding house at pag nasa bahay ka. Yung tipong ang lapit-lapit ng boarding house pero uuwi kang pagod talaga. Pero pag nasa inyo ka naman, parang nandun yung tunay na pahinga. Hindi ko alam pero ganun yung feeling ko. Pero iba-iba naman tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Maaaring ang nararamdaman ko ay iba sa inyong nararamdaman. Pero as a college student na nagbo-boarding house, mas masarap talaga pag nasa bahay ka. Pagkatapos ko nga palang maghilamos ay binantayan ko muna si Princess. May mga bisita kasi ditong dumating sa bahay. Kala namin yung mga tumatakbong kandidato pero mga kaibigan lang pala ni Lolo. Pagkaalis nga pala ng mga kaibigan ni Lolo ay binaba ko na si Princess. Nilalagay nga pala namin sa taas si Princess para hindi siya makatahol at makahabol ng mga bisita. Maliliit kasi ang lahi ng mga dakhan kaya hindi niya kayang tumalon dyan. Pagkababa ko pala kay Princess ay nag-uli-uli na siya dito sa bahay at magpapaaraw pala. Tuwing umaga at tanghali pala ay mahilig siya magpaaraw dyan sa may pinto. Habang nagpapaaraw si Princess, ako'y pumunta muna sa kusina. Alas 9 na rin naman, kaya naisipan ko na rin kumain ng almusal. Habang naghahain nga pala ako ng aking almusal, ay nakita ko si mamang naglalagay ng kanyang tindang ice candy sa Mahilig nga palang gumawa si mama ng ice candy, lalo na pag may prutas si papang dala galing sa linang. Ay, nung minsan nga ay may dala si papang malaking langkang hinog. Yung iba ay kinain namin at yung iba naman ay ginawa na lang ni mamang ice candy para hindi masayang. Kaya ang mga tinitinda ni mamang ice candy ay fresh na prutas. Tsaka gaya nung sa iba na powdered lang yung flavor. Kaya kung gusto nyo bumili ng ice candy, eh dito na lang kayo bumili sa bahay. For only 10 pesos, meron ka ng ice candy na fresh ang flavor. Pagkatapos nga pala ni mamang ipanlagay lahat ng ice candy, ay nagsandok na ako ng aking pagkain. Mamaya pang 5:30 ang pasok namin, kaya ito, pa-chill-chill pa lang pero ako. Pero aalis rin kami dito mga 4:30 kasi medyo malayo rin yung school. Ngayon nga lang rin pala mag-aalmusal si mama, kaya sabay na kami. Pagkatapos nga pala namin kumain, ay inimpis ko na yung aming pinagkainan. Kung na rin nag-ako maghugas ng aming pinagkainan. Dahil kung si mama pa ang maghuhugas ay naglalaba pa siya. Saka ay minsan na lamang uuwi sa bahay ay syempre naman tayo gagalaw-galaw din. Saka kwento ko to, dapat masipag ako dito. Char! Inuna ko na nga palang linuan yung mga pinggan para yung mga tirang pagkain na ilalagay natin sa sagmawan o sa kaning baboy. Pagkatapos ko nga palang linuan yung mga pinggan, nagsimula na akong maghugas. Tinali ko nga pala muna yung buhok ko para walang sagabal pag tayo naghuhugas ng pinggan. Nauna ko nga pala munang sabunan yung mga baso, sumunod yung mga kutsara, tinidor, tapos mga mangkok, panghuli na ang mga pinggan. Pero pag may kasabay naman na kaldero at kawali, ay yun ang inapanghuli ko. Pagkatapos ko nga palang masabunan lahat, ay nagbanlaw na ako. Dalawang beses ko nga palang binabanlawan yung mga nahugasan ko. Pagkatapos ko nga palang magbanlaw, ay inimpis ko na ito sa tabi ng lababo para tumulo yung mga tirang tubig. At kapag nakatulo na, saka na lang natin ilalagay sa pingganan. Nagpunta nga pala si mama sa palengke para bumili ng ulam pang tanghalian. Kaya ako muna ang pinaghabilinan niya sa aming mga labahin. Naisipan nga pala ni mama maglaban ng mga kumot at punda dahil sa sobrang init ngayon. Dahil sa sobrang init ngayon ay magandang magsampay dahil mabilis matutuyo ang mga labahin. Pagkatapos ko nga palang maahon yung mga punda at kumot ay sinabay ko na itong mga tirang labahin na dikulay. At pagkatapos ko nga palang mailagay yung mga tirang labahin ay pinaikot ko na ito. Habang hinihintay ko nga pala si mama, naisipan ko munang maupo at manood ng aking paboritong animated story. Mga kwentong pambata. Ang tamad na prinsesa. Tandaan mo, prinsesa, ang kaharian ay kasing liwanag lamang ng pagsisikap ng mga namumuno rito. Paalam! Pagkatapos ko nga palang manood ng aking paboritong animated story ay naisipan ko mag-edit para sa aking affiliate marketing. Ito nga pala ang aking TikTok account. Baka naman ma-follow pa. Sakto nga pala pagkatapos ko mag-edit ay dumating na si mama at kinuha ko na itong pinamili niya sa palengke. At nilagay ko muna ito dito sa lamesa. Isdang bisugo at bangus nga palang nabili ni mama sa palengke. Pagkatapos ni mama maglaba ay nagluto na rin siya ng nilagang bangus. Ganari ang inasabi kong masarap pag ikaw ay nasa bahay. Puro mga healthy foods ang makakain mo, hindi kagaya pag nasa boarding house ka. Saka iba pa rin talaga pag lutong bahay yung makakain mo. Habang nagaluto nga pala si mama ng nilagang bangus ay nagprito na rin ako ng mga bisugo. At pagkaluto nga pala nito ay inahon ko na agad at nilagay ko na sa malinis na pinggan. Kasunod ko naman lulutuin ay itong natirang mga bangus. Kapag nga pala kami nagpiprito ng bangus ay nilalagyan namin ng harina para hindi masyado tumalsik ang mantika. Dahil bukod sa takot ako sa nanay ko ay takot rin ako matalamsikan ng mantika. Ay galaw ka ba naman nagpiprito ka ng seryoso tapos biglang may tatalsik
sa yung mantika ay napakasakit naman. Kaya napakalaking tulong talaga nitong harina dahil hindi na masyadong tumatalsik pag nagpiprito ako ng bangus. At pagkatapos nga maprito lahat ng isda ay nilagay ko na sa lamesa para pwede nang kainin. Alas 12 na rin pala, kaya pala marami ng estudyante ang nag-uuwian. Pagkatapos nga palang maluto ay sumabay na rin ako kila mamang kumain. Pagkatapos nga pala namin kumain ay nagplansya na si mama ng uniform ko para mamaya. Habang nagpaplansya nga pala si mama, ako'y naligo na. Pagkatapos ko maligo, ako'y nagtoothbrush at naghilamos na. Para mamaya ay madali na lamang ako magayak pagpapasok na kami. Pagkatapos ko maghilamos ay tinanggal ko na rin yung towel sa ulo ko para ipampunas sa mukha ko. Nakalimutan ko kasing igayak sa boarding house yung face towel ko, kaya yan na lang munang towel ang gamit ko. Kasunod naman ay nagsuklay na ako para mamaya ay madali na lang ipuyod at saka ay tuyo na. Pagkatapos ko nga palang mag-ayos ay hinanda ko na yung aking susuotin para mamaya. Hinanda ko na nga palang ang aking blouse, palda, ID at saka ang aking black shoes. Kasunod ay umupo muna ako saglit at nag-scroll muna habang nagpapalipas ng oras. Maya-maya may pinorward na message ang kaklase namin sa GC. Cancel na daw ang pasok namin para mamaya. Ako nga ay medyo nalungkot at sobrang saya. Nalungkot ako kasi handa na ang aking mga susuotin. Masaya ako sapagkat hindi ko pa pala tapos yung pinapagawa ni ma'am. Kaya ngayon ay tatapusin ko na lang ito para next week ay pwede ko nang ipasa. Tapos ko na pala ito ay ang gagawin ko na lang ay babaguhin yung aking sulat. Kaya ay kanina inutusan ko ang aking kapatid na magpa-print ng panibago para dun ko ulit isasulat yung mga sagot ko. Medyo naintindihan ko pala kung paano isolve yung accounting namin ngayon kaysa nung accounting namin nung nakaraan. Bukod sa kahinaan ko siya, kahinaan ko rin pala ang mga numbers at mga solvings. Joke! Kaya sobrang saya ko na pag naiintindihan ko yung mga formula at saka kung paano isolve. Pagkatapos ko nga palang ilipat yung aking mga sinulat ay naisipan ko magpabili ng merienda sa kapatid ko. Syempre, pag mag-uutos ka sa kapatid mo ay dapat meron rin siya. Ito nga pala yung paborito kong meriendahin dito sa bahay, yung bread roll. Oh, diba? Tingnan nyo, tuwan-tuwa ang bata at nakalibre na naman siya sa ate niya. Syempre, pagkakuha niya yung kanya ay kinuha ko na rin itong akin at ako'y gutom na gutom na. Feeling na naman si ate, oh, parang vlogger na tunay. Pagkatapos ko nga pala magmerienda ay inakit na ako ni mama mamalengke at mag-aalas 5 na pala. Dito nga ipapunta na nga pala kaming palengke at nagdala na rin kaming sariling eco bag. At sayang rin ang 5 piso kung bibili ka pa. Gana rin nga pala ang itsura ng palengke dito sa Makalelon, pero dito lang kami sa may tapat ng palengke bumili. Tokwat sisig nga pala yung lulutuin namin ngayon, kaya bumili na kami ng mga ingredients. Pagkatapos nga pala namin bumili ng mga ingredients ay uuwi na kami at wala naman na kaming ibang bibilhin. Ito nga pala yung mga binili namin. 8 tokwa, 3 lara at 1 white onion. Ay, ako'y may akwento lamang sa inyo kung bakit ako'y napunta na dito sa paggagayak ng tokwa. Yun nga lang pala yung binili namin ingredients kasi yung ibang ingredients ay meron naman na dito sa bahay. Ay, ganito nga, di ba kanina ay nagpasama si mama sa palengke? Hindi naman nakakatamad samahan si mama sa palengke kasi ang dami niyang chika. Ay, kanina habang kami pa uwi ay nasingit niya na ako na rin daw ang magluto nitong tokwa at sisig. Ito na nga rin pala yung uulamin namin mamaya para sa hapunan. At dahil cancel naman ang klase namin ay pumayag na rin ako na ako magluluto nito. Inuna ko nga pala dyan gayatin yung bawang, sumunod yung sibuyas, tapos yung lara. Pagkatapos ko nga palang gayatin yung mga ingredients, ay sinet aside ko na ito para ready to cook na lang siya mamaya. Yan, tara na at samahan nyo naman akong lutuin itong tokwa. Nagpainit nga pala muna tayo ng kawali at ng mantika, saka natin nilagay itong tokwa. Medyo consuming nga pala sa oras pag magpiprito ka ng tokwa kasi medyo matagal siyang maluto. Kaya ay maganda na rin kung lalaksan nyo yung apoy tapos hinaan nyo na lang pag malapit na siyang maluto. Kung nakikita nyo dyan ay hinahalo ko yung tokwa para yung nasa ibabaw ay maluto rin. Siguro mga 20 to 25 minutes nung nagpiprito ako ng tokwa. Yan, nung medyo golden brown na nga rin pala yung tokwa ay inahon ko na rin kasi ayaw naman nila ng masyadong crispy yung tokwa. Dito na nga rin pala ako magigisa sa kawaling pinagprituhan natin ng tokwa kasi hindi naman siya madumi. Saka sayang pa yung tirang mantika pag uhugasan pa natin. Una ko nga pala nilagay yung bawang tapos sinunod ko na yung sibuyas tapos yung lara. Ang bango talaga ng gisa pagkasabay na yung lara. Pagkaluto nga pala ng mga ingredients ay nilagay ko na rin itong prinito nating tokwa. Yan, tapos halu-haluin lang natin yung tokwa dun sa ingredients para dumikit yung lasa niya. Pagkatapos nga pala nating halu-haluin ay nilagyan ko na rin ng toyo. Nakalimutan nga pala namin
kanina bumili ng oyster sauce sa palengke ni mama, kaya toyo na lamang ang nilagay ko at saka asukal. Nilagyan ko nga rin pala yan ng paminta para naman humalang kasi yung lara ay hindi naman masyado maanghang. Pagkagisa nga natin ng tokwa ay pinatay ko na yung kalan, saka natin nilagyan ng mayonnaise. Ito nga rin pala yung isa sa nagpapasarap ng tokwa at sisig para sa akin, yung mayonnaise. Kasi bukod sa dumidikit yung lasa ng ingredients sa ating tokwa ay may iba ring dagdag lasa yung mayonnaise. Yan, pagkatapos mong mailagay ang mayonnaise ay meron ka ng masarap na ulam. Tapos dagdagan mo pa ng kalamansi na kakukuha lang sa puno. Tara at kumain na ng ating hapunan. Yun lang, hanggang sa muli! Bago ka nga pala mag-scroll ay huwag kakalimutan mag-like, comment at follow sa ating Facebook account. Yun lang, maraming salamat! A day in my life as a second year marketing student na gusto yumaman. Walang nagtanong pero share ko lang. Halika, samahan niyo ako ngayong araw. Hello guys, naito na naman tayo sa ating panibagong vlog. So for today's video nga pala magpapaturo tayo kay mama magluto ng chicken curry. Yan nga pala na-prepare na ni mama yung ating panggata. At pagkatapos naman ni mama prepare yung panggata, ay sinunod niya na yung pagbalat ng bawang at sibuyas. Dito nga pala inaalala ni mama na may dayaging pa siya. Kaya ako na lang daw ang magbalat ng bawang at sibuyas. Yan nga po pala ay kumuha ko ng bote, pampitpit sa bawang para mabilis natin matanggal yung balat. Pagkatapos ko nga pala mabalatan yung bawang, ay nakita ko si mamang nagdadayag. Kaya ako na rin naghiwa ng ibang ingredients. At kapag hihintayin pa natin si mama ay magatanghali na, kaya tayo na lang ang gumawa. Una ko nga palang hiniwa yung bawang, sumunod itong sibuyas. Pagkatapos naman ay hiniwa ko na itong bell pepper. Bago ko nga pala hiwain yung bell pepper ay tinanggal ko muna yung buto. At sabi ni mama pahaba daw ang paghiwa nito. Yan na nga pala ang ating hihiwain kasi yung ibang ingredients ay naayos na ni mama. Ito nga pala mga kailangan natin sa pagluto ng chicken curry: bawang, sibuyas, bell pepper, carrots, patatas, manok, at ang ating unang gata at ikalawang gata. Idagdag na rin natin dyan yung paminta, asin at saka yung curry powder. Bago nga pala ako magluto ay tinabi ko muna itong ginamit nating sangkalan at kutsilyo. At halika, samahan nyo ako sa aming lutuan. Pagkapunta nga pala natin sa ating lutuan ay binuksan ko na yung kalan at sinalang ko na yung kawali para mabilis uminit. At nung mainit na nga ang kawali ay nilagyan na natin ng mantika. Konti lang nga pala yung nilagay ko mantika kasi panggisa lang. Kasunod ay nilagay ko na yung bawang. At nung medyo golden brown na siya ay nilagay na rin natin itong sibuyas. Tapos ay hinalo-halo ko lang para maluto parehas. Diyan nga ay umaamoy na yung bawang at sibuyas kaya sinunod ko na itong bell pepper. Dito nga ay amoy na amoy ko na ang aking ginigisa kaya sinunod ko na itong manok. Pagkalagay nga pala natin ng manok ay halu-haluin lang natin para dumikit yung lasa ng ating ginisa sa manok. Pagkatapos nga pala nating haluin ay takpan muna natin para naman maluto yung manok. Habang hinihintay nga pala nating maluto yung manok ay nagtanong muna ako kay mama kung ano yung susunod na ilalagay sa ating niluluto. Sabi ni mama isusunod daw natin ilagay yung patatas at carrots, tapos ilalagay na rin daw natin yung ikalawang gata. Pagkatapos ko nga palang tanongin si mama kung ano yung mga kasunod na ilalagay, ay bumalik na ako dun sa ating niluluto. Ay pagkabuklat ko nga pala ng ating niluluto ay may sabaw na, kaya hinalo-halo ko na lang muna. Tapos hinayaan ko na rin na walang takip para kumati yung sabaw. Tapos habang pinapakati ko palang ating niluluto ay naalala ko nga palang wala pa tayong sinaing. Kaya ay nagsaing muna ako. 3 leche nga palang isasaing natin ngayong tanghali. Kasunod ay binanlawan na natin ang ating bigas. Bali 2 beses ko nga pala yung binanlawan. Nagtali na nga rin pala ako ng buhok ko, baka kasi may sumamang buhok pagsaing natin. Pagkatapos ay nilagyan ko na ng tubig sa inumin. Kasunod ay sinaksak ko na rin at binuhay yung rice cooker. Buti na lang at naalala kung wala pang sinaing, maluluto na lang yung ulam tapos wala pa tayong kanin. Pagkatapos nga pala natin magsalang ng kanin ay binalikan ko na tong ating niluluto at nung medyo nakita kong kati na ay nilagay na natin yung carrots. Pagkalagay natin ay hinalo-halo lang natin ito. Kasunod na natin nilagay itong patatas, tapos same process lang sa ginawa natin sa carrots. Pagkatapos nating mahalo ay nilagay na natin itong ikalawang gata. Then takpan lang natin para lumambot yung carrots at patatas. Tapos nung medyo kumukulo na ay nilagay na rin natin itong unang gata. Kasunod ay nilagay na rin natin yung curry powder at saka yung paminta. Halu-haluin lang natin para lumasa yung curry powder. Then medyo pakuluin lang natin. Nung medyo luto na ay pinatikim na natin kay mama. Matabang daw ang ating luto. Naalala ko nga pala na hindi pa natin nalalagyan ng asin. Buti na lang ay hindi pa natin nahahain ang ating niluto, kaya nilagyan ko muna ito ng asin. Then hinalo-halo lang natin para lumasa yung asin sa ating chicken curry. Pagkatapos ay ako naman ang tumikim. Tapos nung medyo okay na yung lasa, inilagay ko na itong lara para medyo maanghang. Then pagkatapos nun ay meron na tayong masarap na pangtanghalian na chicken curry na ulam. Saktong-sakto rin at luto na rin ang ating sinaing. Kaya kumuha na agad ako ng hawong para ilagay ang ating niluto
itong ulam. Ay talaga namang napakabango nitong ating niluto. Kaya habang hinahain ito ay ako'y natatakam na. At may bago na naman akong natutunang lutuin ngayong araw. Yun lang, hanggang sa muli! Bago ka nga pala mag-scroll ay huwag kakalimutan mag-like, comment, share, follow sa ating Facebook account. Yun lang at maraming salamat! A day in my life as a second year marketing student na gusto yumaman. Walang nagtanong pero share ko lang. Halika, samahan niyo ako ngayong araw. Alas 9 na nga pala nung ako'y magising, kaya pagkagising ko ay inayos ko na agad itong aming higaan. Pagkatapos ko nga pala mag-ayos ng higaan ay nakita ko si mama at si Lance na naglilinis rin ng bahay. At habang naglilinis sila ay ako'y dumiretso muna sa kusina para maghilamos. Pagkatapos ko nga pala maghilamos ay nagtimpla na ako ng gatas para sa almusal. Ito nga pala yung ulam namin ngayong almusal. Inuna ko nga pala munang inumin yung gatas bago ko kainin yung kanin. At habang kumakain nga ako ay naghahanda na si mama ng kanyang lulutuing manok para mamaya sa tanghalian. Nang matapos nga pala akong kumain ay nakita ko si Princess na nasa higaan na. 11 AM nga pala yung klase namin mamaya kaya naghanda na ako ng aking susuotin para sa pagpasok. Sabado nga pala ngayon kaya hindi ako magsusuot ng standard uniform. Pagkatapos ko nga palang maligo ay nag-ayos na ako. Medyo malayo nga rin pala yung school dito sa bahay at hindi rin maganda ang panahon. Kaya maya-maya ay narinig ko na ang malakas na ulan. Hindi nga pala ako makakaalis agad kasi tricycle lang yung sasakyan namin. Kaya habang naghihintay dun sa kaklase namin ay nagtutbrush muna ako. May tricycle nga pala yung kaklase namin at taga rito rin kaya doon na ako sumasabay pag nandito ako sa Makalelon. Diyan nga pala tinatanong ako ni mama kung ayos na yung mga dadalhin ko. Nang matapos na nga pala ako ay medyo malakas pa rin yung ulan. Kaya habang nagpapahulo at naghihintay ay nag-outfit check muna ako. Mahilig nga pala magsuot ng black shoes na may heels sa mga maong pants. Lalo na sa mga high waist tapos wide leg. Nung medyo na nga pala yung ulan ay dumating na yung kaklase ko. Kaya nagpaalam na ako kay mama at kay lolo na ako'y papasok na. Marami nga pala akong dala ngayon kasi ako'y babalik na sa aming boarding house. Medyo umaambon pa nga yan kaso ay mag-11 AM na kaya kami malilate na. Tapos may dadaanan rin kami mga kasabay na kaklase namin. Bago nga pala ako sumakay pinupunusan muna ni Buddy JM yung tricycle kasi basa. Pagkasakay ko nga ay dinaanan na muna namin si Buddy Perel. Kasunod naman namin dinaanan si Buddy Ashley. Umuulan pa nga rin pala ng panahon na yan. Pagkasakay nga pala ni Buddy Ashley kami lumipad na. Pagkalipad nga pala namin ay narating na namin ang bayan ng May Puso. Pag minsan nga pala ako'y nalilito sa aming sinasakyan. Minsan tricycle, kadalasan eroplano ang takbo. Maya nga ay kami nagsibabaan na sa tricycle. Kasi nandito na kami sa tapat ng school. Bago nga pala kami pumasok ay nag-outfit check muna si Buddy Perel. Nang okay na ang lahat ay pumasok na rin kami. Nung makapasok na kami sa room ay nagki-quiz na sila. Pagkatapos nga pala namin mag-quiz ay continuation na ng mga report. Yan nga pala si Riri. Gusto niya nga pala yung nagre-report. Ay, yung topic ng report pala, typo. Yung kasunod na group nga pala ay may pa-activity. Kaya naisipan muna namin ni Joanna na magpaalam kay ma'am para umihi. Bago nga pala kami dumiretso sa CR, pumunta muna kami sa kantin para uminom. Dahil kanina pa daw siya nauuhaw. Nang makapunta na kami sa kantin ay dumiretso na kami sa CR. Ito nga lang pala ako sa may salamin kasi hindi naman ako naiihi. Pagkagaling nga pala namin sa CR ay bumalik na kami sa room. Nagpa-video nga pala ako sa katabi ko para kunwari nag-aaral ako ng mabuti. Last reporter na nga lang daw yan, tas pagkatapos ay uwian na. Nang matapos na yung report ay naghanda na ako para sa pag-uwi. Bago nga pala mag-uwian ay nagpatawag muna si Mayor at si Gob ng pa-meeting para sa gaganaping BSBA Day. Nang matapos na nga pala yung meeting ay lumabas na ako sa room. Paglabas nga pala namin ng room ay may nadaanan kami nagtitinda ng Graham, cookies and cream and flavor. Bumili nga pala ako ng isa. Pagkabili ko nga pala ay sabay-sabay na kami nila Riri na lumabas sa campus. Kung umuulan sa Makalelon kanina ay kabaliktara naman dito sa Jen Luna. Medyo mainit nga pala ang panahon dito ngayon. Habang naglalakad nga pala kami papuntang boarding house ay nakasalubong namin si Kuyang nagtitinda ng mais. Mukhang masarap nga pala yung nilagang mais kaya naisipan na rin nilang bumili. Pagkabili nga pala nila ay dumiretso na kami sa boarding house. Dito na nga rin pala kami maghihintay ng link para sa online class. Habang naghihintay nga pala ng link ay titikman ko muna itong binili ko kanina. Dapat pala pagkabili ko kanina ay kinain ko na para malamig pa. Halika, samahan niyo akong tikman. Sa lagayan pa lang sa spoon ay sulit na yung binayad mo. Kaya kung isa ka rin sa mahihilig sa matatamis ay pwedeng-pwede ito sa'yo. Pwedeng-pwede na rin ito pang dessert. Lasang-lasa mo yung tamis saka yung cookies and cream. Bili ko nga pala ito dun sa mga BSBA 1. For only 20 pesos, meron ka ng masarap na cookies and cream Graham. Kaya kung gusto nyo rin ito ay nasa comment section lang. Yun lang, hanggang sa muli! Bago ka nga pala mag-scroll ay huwag kakalimutan mag-like, comment, share, follow sa ating Facebook account. Yun lang at maraming salamat!
A day in my life as a second year marketing student na gusto yumaman. Walang nagtanong pero share ko lang. Halika, samahan niyo ako ngayong araw. Hello everyone! So ngayon nga pala hindi natuloy ang ating iniintay na online class. Kaya naisipan namin pumunta mamaya sa Baywalk. Bago nga pala kami pumunta ay nag-outfit check muna kami ni Riri. Pagkatapos nga pala umalis na kami sa boarding house tapos sinalubong ko na si Joanna. Nung magkasabay na kami pinuntahan namin yung dalawa namin kasama. Naisipan nga pala namin magmerienda kaya kami pupuntang Baywalk. Maya-maya nga ay nakarating na rin kami. Dito nga pala kami dumaan sa may parola. Tuwing after class nga pala ng hapon ay dito kami madalas tumatambay. Kaso parang medyo makulimlim ang panahon ngayon. Maganda kasi ang tanawin dito lalo na pagsasapit na ang dapit hapon. Medyo taib nga rin pala ang dagat ngayon. Maya-maya pa ay nakarating na rin kami sa aming pupuntahan. Kaya nung nakarating na kami ay pumasok na agad kami. Dito na pala kami bibili ng aming kakainin para sa merienda. Bukod sa maganda yung location ng place ay marami rin silang pamilyan para sa pagkain at inumin. At hindi lang yun, mura pa ang mga bili. Ang 50 pesos mga pala ay meron ka ng foods at drinks. Una nga pala naming in-order ayun, drinks. Milk tea na cookies and cream nga pala yung in-order. Hindi nga pala ako mahilig sa pearl kaya hindi ko pinapalagyan. Kasi nga pala yung order na kami ng foods. Habang kumakain nga pala nagkikwentuhan na rin kami. Kikiam at fishball nga pala yung binili ko. Gumaganda na nga rin pala ang panahon sa mga oras na to. Malapit na nga rin pala magdapit hapon kaya kitang-kita na ang ganda ng sinag ng araw. Kaya pagkatapos namin kumain ay lumabas na kami. Ito nga pala yung sinasabi ko maganda ang tanawin kapag dapit hapon na. Alas 6 na nga pala ng hapon kaya naisipan na naming umuwi. Bago nga pala kami umuwi, dumaan muna kami dito sa Manukan. Naisipan nga pala ni Riri na bumili ng kanilang ulam para sa hapunan. Kasunod ay naglakad na ulit kami. Ihahatid na nga pala namin ni Joanna si Riri sa crossing kasi medyo gabi na rin. Habang naglalakad nga pala kami pa crossing, naisipan muna ni Joanna bumili ng chicken fillet. Dito nga pala naghihintay si Riri ng kanyang sasakyan pa uwi sa kanila. Halos isang oras nga rin pala kami naghihintay ng sasakyan bago siya makasakay. Kaya nung may humintong tricycle na papunta sa kanila ay sumakay na siya. Nung nakasakay na siya ay umalis na rin kami ni Joanna. Si Joanna nga rin pala yung kasabay ko papunta sa boarding house. Hindi nga rin kasi kalayuan yung boarding house sa bahay nila. Kaya nung nakarating na ako sa boarding house ay umuwi na siya. Yun lang, hanggang sa muli! Bago ka nga pala mag-scroll ay huwag kakalimutan mag-like, comment, share, follow sa ating Facebook account. Yun lang at maraming salamat! A day in my life as a second year marketing student na gusto yumaman. Walang nagtanong pero share ko lang. Halika, samahan niyo ako ngayong araw. Linggo nga pala ngayong araw at maaga ako nagising dahil may tawag kami ng serbisyo. Wala nga palang training day dito sa PUPGL kaya naisipan ko na lang sumama sa coastal cleanup sa Mulanay. 4:30 AM nga pala ako nagising kaya medyo madilim pa. Mag-iinit sana ako ng tubig na pampaligo ko. Kaso nabasa ko sa GC, alas 5 daw pala ang alis namin. Nung mabasa ko yun ay hinayaan ko na lang yung tubig. Dali na nga rin pala ako naligo kasi medyo malamig rin talaga yung tubig ngayong maga. Pagkatapos ko maligo ay nagbihis agad ako. Diyan nga ay napatalon pa ako dahil sobrang lamig talaga. Medyo lumiliwanag na nga rin pala sa labas. Kaya dali-dali na rin ako nagsuot ng sapatos ko. At pagkatapos ko nga pala ay nagsuklay at inayos ko na ang buhok ko. Kaya kahit basa pa at natulo-tulo ang buhok ko ay pinuyod ko na. Ayoko naman kasing maiwanan ng sasakyan pag ako'y na-late. Nung nakapuyod na nga pala ako ay nagsuot na ako ng jacket. Paniguradong malamig rin yung pagbiyahe namin mamaya. Nung nag-chat nga pala yung kabady ko na may dadaanan pa sila sa Makalelon ay nag-toothbrush muna ako. Tiningnan ko pala muna yung laman ng bag ko. Baka may nakakalimutan pa akong dalhin. Nung ma-check ko na ay umalis na ako sa boarding house. At maglalakad na ako pa crossing. Doon nga pala ako maghihintay kila sir at kila buddy. Maya-maya pa ay nakarating na nga pala ako sa crossing. Maliwanag na nga rin pala kasi 5:30 AM na. Hindi ko nga lang pala na-realize na alas 5 ang call time para doon sa nasa Makalelon. Naalala ko nga palang nandito na ako sa Gin Luna. Nung nag-chat na si Buddy Ash na papunta na sila dito sa GL, umupo muna ako para maghintay. Pag naghihintay ay nagmumuni-muni muna ako at nag-iisa. Diba napapaisip kayo kung ano ang buhay after college? Si ako kapag nag-iisa at tahimik ang paligid, ay yun ang pumapasok sa isipan ko. Coastal cleanup drive nga pala yung pupuntahan namin ngayon. Kailangan nga pala ng mga volunteer na sasama at isa na ako doon. Maya-maya pa ay nakita ko ng sasakyan ni sir. Kaya pagkahinto nila ay sumakay na ako. Bukod kila sir nga pala ay kasama ko rin si Buddy Ash ni Buddy Janrick. Kasakay ko nga pala ay tumuloy na kami sa pagbiyahe. Mga pala mamamalayo na kayo lalo na pag marami kayong baon na kwento. Kaya maya-maya pa ay narating na namin ang bayan ng Katanawan. Mga ilang minuto nga rin pala bago namin narating ang bayan ng Mulanay. Naisipan nga pala ni Mama Oso na magpababa muna para makapag-picture kami dun sa arko ng Mulanay. Mabilis naman kausap si sir kaya hininto niya muna yung sasakyan. Yung pangit.
Pagkatapos namin magpicture ay nagbiyahe na kami. Kaya maya-maya pa ay nakarating na kami. Kaibayo at Aroma Beach nga pala yung location ng Coastal Cleanup Drive. Marami nga pala kami kasama sa Coastal Cleanup Drive. Kasama na rito ang buong ROTC ng PUP Mulanay. Kasama na nga pala namin ang ibang reservists at ang mga men in uniform. Hindi ko na nga pala na-videohan yung pagpupulot namin ng basura. Nilagay ko na kasi muna sa bag yung cellphone para sulit na rin yung pagtulong namin dito sa paglinis ng dagat. Nang matapos na kami magpulot ng basura ay naghinaw muna kami ni Buddy John Rick dito sa dagat. Ang ganda nga pala ng mga pagantong activity. Kasi bukod sa nakakatulong ka na sa kalikasan ay may ambag ka pa sa bayan. Marami nga rin palang nag-outing ngayon dito. Kaya pagkatapos namin maghinaw ay bumalik na kami kila Lagi nga pala siyang nakaharang sa video. Dito nga pala ay nagtipon-tipon muna para sa mga announcement. Sabi ko nga pala kay Ma'am Mosa ay say hi to my vlog. Tapos biglang may humarang na naman. Pagkatapos nga pala ay nagpaalam na kaming umalis. Bago nga pala kami umuwi, dumaan muna kami dito sa Katanawan para kumain. Pagpasok nga pala namin dito ay may nakita kaming malaking salamin. Ang ganda nga pala ng place na to. Very traditional yung design ng kainan nila. Saka marami rin kayong pagpipilian ng pagkain dito. Kaya habang naghihintay, nagpicture muna kami. Mga ilang minuto rin bago ma-serve yung pagkain. Libre nga pala ni Sir ang pagkain namin. Lomi nga pala yung in-order ni Ma'am. Kaya nga pala medyo matagal yung serving nila kasi lulutuin pa yung in-order mo. Kaya saktong-sakto, masarap kainin yung lomi kapag mainit pa. Meron naman silang ibang menu na luto na kagaya ng mga putahe. Hindi nga pala halatang gutom kami dyan at nasasarapan dun sa kinakain namin. Marami nga pala yung in-order nila, sir, kaya paniguradong busog kapag katapos. Sulit na sulit nga pala yung pagkain dito. Nung matapos na kami, nagpahinga lang kami saglit. Maya-maya nga pala lumabas na kami para pumunta dun sa sasakyan. Habang papalabas nga pala ako ay may natanaw akong nakakaawang bata. Awa nga pala akong nakita ko siya namamalimos sa tapat ng kainan. Sa sobrang awa ko nga pala pinikit ko na lang ang mata ko para di ko siya makita. Tapos dumiretso na lang ako sa sasakyan. Bago nga pala kami umuwi, nagpadaan ulit si Buddy John Rick sa Jollibee. Dadalhan niya daw kasi ng pasalubong yung GF niya. Uy, sana all. Kaso di available yung bibilhin niya kasi walang kuryente dito sa Katanawan. Kaya nagpasama na lang ako sa kanila na pumunta sa Mr. DIY. Bibili kasi ako ng paper bag para sa lagayan ng panregalo kay mama. Sa 12 na kasi yung birthday niya. Ay, nandito na rin naman, kaya dito na rin ako bumili. May binili na nga rin pala sila Buddy Ash. Nung nakabili na kami, bumalik na kami kila Sir. Mga ilang minuto pa ay narating na namin ang crossing ng Jen Luna. Dito na nga rin pala ako magpapababa dahil sa boarding house pa rin naman ang balik ko. Nung pagkababa ko'y umalis na rin sila Sir. Sa Makalilan pa kasi ang uwi nila Sir, kasabay na rin sila Buddy Ash ni Buddy John Rick. Naglakad na lang pala ako papuntang boarding house. Sayang pa kasi yung ipapamasahe ko sa tricycle. May kalayuan nga pala yung boarding house sa crossing pero kaya naman lakarin. Nang makarating na nga pala ako sa boarding house ay dumiretso na ako sa room namin. Nakalak pala yung pinto namin. Kalimutan ko nga palang sabihin yung kasama namin na wag ilak kapag aalis na siya. Hindi kasi ako nagdadala ng susi kapag alam kong babalik pa ako dito sa boarding house. Kaya umupo muna ako para magpahinga. Maya-maya pa ay naramdaman ko na ang antok. Kaya naisipan kong i-chat muna yung kaibigan namin si Joanna na makikitulog muna ako sa kanila. Kaya nung nag-reply siya at pumayag siya, hindi na ako nagdalawang isip na pumunta sa kanila. Yun lang, hanggang sa muli! Bago ka nga pala mag-scroll ay huwag kakalimutan mag-like, comment, share, follow sa ating Facebook account. Yun lang at maraming salamat! Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. A day in my life as a second year marketing student na gusto yumaman. Walang nagtanong pero share ko lang. Halika, samahan niyo ako ngayong araw. Hello! Nagbabalik na naman tayo sa ating panibagong vlog. Lunes nga pala ngayon at wala rin kaming pasok. Kaya naisipan ko na lang linisan itong aking higaan. Halos isang linggo nga rin pala akong wala dito sa boarding house kaya hindi na naabyad itong aking higaan. Kaya saktong-sakto tuwing Lunes wala kaming schedule kaya naisipan ko nang linisan ito ngayon. Inuna ko nga pala munang ayusin itong aking tulugan. Nung matapos ko nang ayusin ang aking tulugan ay sinunod ko na itong aking mga tiklupin. Mamaya nga pala ay may pupuntahan ako. Babalik na rin kasi dito si Riri sa aming boarding house. At inaakit nila akong pumunta sa Baywalk. Sabi ko nga sa kanila ay nagtitipid ako. Kaso sabi nila libre na daw nila ang drinks ko basta ako nang bahala sa aking food. Syempre pumayag na ako kasi libre naman nila. Pag nga pala mga uniform sa school ay hinahangar ko na lang para hindi masyadong magusot. Maya nga ay dumating na si Riri. At sakto namang tapos na akong magtiklop. Galing nga rin siyang Makalelon. Ang pinagkaiba lang ay mahirap ang sasakyan sa kanila saka malayo rin. Kaya nagbo-boarding house rin siya. Nung dumating nga pala si Riri, maya ay dumating na rin si Joanna. Kaya dali-dali na ako naligo. Baka kasi magbago pa isip nila. Habang nag-aayos nga pala ako, nag-aayos na rin sila. Yan nga pala si Maritoni, ang isa pa naming Riri.
Habang nag-aayos nga pala may kasama na yung chika. Medyo natagalan nga rin pala kami sa pag-aayos, kaya pagkatapos namin ay umalis na agad kami. Buti na lang at hindi kalayuan ang Baywalk sa boarding house. Mga ilang minuto lang ang lakaran ay makakapunta na rin kami doon. Dito na nga pala kami dumaan para shortcut sa Baywalk. Saktong-sakto ang pag-aakit nila kasi ang ganda ng panahon ngayon. Noong mga nakaraang araw kasi tuwing hapon ay umuulan dito. Masarap nga pala maglakad dito lalo na kapag hapon. Medyo asahan nyo nga lang na maraming tao dito kasi tambayan talaga dito kasi kadalasan pumupunta ang mga estudyante pagkatapos ng kanilang klase. Nga pala namin yung pagmemeryendahan namin ay nadismaya kami. Sarado kasi yung paborito namin pagmeryendahan dito. Kaya lumipat na lang kami dun sa isang tindahan na malapit lang rin naman. Dito nga pala ay pinapapili na nila ako kung anong gusto ko. Eh alam naman nila kung sino yung gusto ko. Joke! Sila na nga rin pala nagbayad ng foods ko. Bali fries with drinks nga pala yung napili namin. Nung nakapili na nga pala kaming lahat ay umupo muna kami dito sa tabi. Dapit hapon na nga pala kaya ang ganda na ng tanawin. Habang nagmumuni-muni nga pala ay may nakita kaming kakilala namin. Nyo bang makilala kung sino yung nakita namin? Siya nga pala si... Mahilig ba kayo mag-online shop? Kung ganon, dito na lang kayo umorder sa TikTok shop ko. Bukod sa mabibili mo na yung gusto mo, nakatulong ka pa sa akin. Just follow Student Paradise on TikTok. Kung sakaling wala man dyan yung hinahanap yung products, pwede nyo akong i-message. Yun lang and enjoy shopping. Di ko nga pala sasabihin kung sino yung nakita namin, basta masaya ako nung nakita ko siya. Maya-maya nga pala ay okay na at luto na yung in-order namin, kaya kinuha na namin. Nung nakapagbayad na sila ay naghanap-hanap muna kami ng magandang pwesto para doon kainin yung aming pagkain. Pag ganito nga palang madilim ay lalong mas maraming tao dito. Kaya mga ilang minuto pa bago kami nakahanap ng aming uupuan. Dito nga pala kami upong tatlo doon sa medyo malayo sa mga tao. Nandyan nga pala ako sa tabi ni Joanna, hindi lang ako kita kasi nakabacam yung camera. Nung matapos na kaming kumain ay naisipan nilang bumili ng lutong ulam sa crossing. Hindi na nga pala ako bibili kasi may ulam pa akong tira kanina. Bago nga pala kami pumunta doon sa bilihan ng ulam ay dumaan muna dito si Joanna para bumili ulit ng pagkain. Kapag talaga kami ang magkakasama ay hindi talaga kami makakapagtipid. Maya nga pala ay nakarating na kami dito sa crossing. Kaya bumili na sila ng kanilang ulam para sa hapunan. Kaya nung nakabili na sila ng ulam ay bumalik na agad kami sa boarding house kasi medyo madilim na rin. Medyo malayo-layo pa nga pala yung lalakarin namin papuntang boarding house. Tapos dumaan nga pala muna kami butika dahil may bibilhin daw gamot si Riri. Para daw pag sumakit yung pakiramdam niya ay meron na siyang gamot. Dito nga pala kami dumaan sa may lumang istasyon ng pulis. Titingnan rin kasi namin yung kubol na ginagawa ng mga estudyante sa PUP. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa boarding house. Umuwi na nga pala si Joanna pero babalik rin daw siya dito kasi tatapusin namin yung gagawin naming schoolwork. Naalala nga pala namin na may isa pang assignment sa BSA. Bukas na nga rin pala ang pasahan nito. Kaya nung matapos na kami umuwi na si Joanna at kumain na rin kami ni Riri. Yun lang, hanggang sa muli! Bago ka nga pala mag-scroll ay huwag kakalimutan mag-like, comment, share, follow sa ating Facebook account. Yun lang.